Siguro kasi sa kultura natin nasanay tayo na kailangan mag-anak tayo dahil sinasabi nila na paano pagtanda mo, sinong mag-aalaga Siguro sa sa'yo? hirap na rin ng buhay natin na nararanasan ngayon, kaya madami na rin ayaw magkaanak. Ako si Meryl Embradora, 21 years old from National University, Manila at isa ako sa generation ngayon na pinipiling hindi mag-anak. Sa loob ng mahabang panahon, naging pamantayan sa lipunan para sa mga kababaihan ay ang pagiging isang ilaw ng tahanan at ina. May nakasabit na obligasyon simula pa man nang sila ay isinilang sapagkat ang isang babae ay may taglay na kakayahan upang magdalang tao at manganak. Ang ganitong pagkakakilanlan sa mga kababaihan ay nagbibigay hadlang sa mga pagpipilian na maaaring gawin ng mga babae sa kanilang buhay. Siyempre, maraming reasons na kinukonsider. Ako, personal reasons ko, siyempre, given naman na yung overpopulation ngayon dito sa Pilipinas and siguro yung mga dahil rin sa kinalakihan ko, usually nakikita ko yung mga bata talaga yung nagsasuffer. I am Pauline Ann Kisay, 20 years old from National University. I am one of those women in my generation who seems like will never bear a child because of 3 reasons. I prioritize my ambition, focus on personal development, and embrace my personal freedom. Ayon sa ulat ng PSA mula sa kanilang 2022 National Demographic and Health Survey, bumaba ang bilang ng teenage pregnancies mula sa 8.6% noong 2017 hanggang sa maging 5.4% lamang noong 2022. Sa pinakabagong datos ng PSA, sa 27,821 respondents, 5.4% ang naging buntis noong 2022. Sa kanilang bilang, 1.6% sa kanila ay kasalukuyang buntis habang ang 0.4% naman ang nakaranas ng miscarriage o pagkakaroon ng pagkakamali sa pagbubuntis. Para sa akin, sa napakabigat talaga na responsibilities. Hindi lang dahil financially ready ka madaming bagay na dapat i-consider like physically, mentally, spiritually ready ka. And malaking responsibilities yung dapat mong gawin bilang dapat nandiyan ka sa tabi ng iyong mga anak. Maraming mga bata pa rin na nakaka-experience na nabibigyan sila ng magandang buhay or nakukuha nila yung mga bagay na gusto nila. Pero kung kulang naman yung presence ng isang ina, parang hindi pa rin buo yung parte sa buhay nila. So, napakalaking responsibilities na nandiyan ka sa tabi ng mga anak mo para i-guide sila hanggang sa pagtanda. Madami siyang pwedeng factor to consider. Siguro isa sa kino-consider ko is yung financial instability. Kasi raising a child costs so much. And siguro kung bakit sa generation natin ngayon madaming ayaw magkaanak, ayun nga, yung financial instability. Also, I consider din yung may career. Kasi as someone na wala pang napapatunayan, ang pinaka-focus ko talaga o pinaka-goal ko talaga ngayon is to prioritize my ambition, my personal ambition. And I didn't think I'll be a very good parent pag nagkaanak ako kasi I'm too sensitive and impatient sa mga bata. Isa sa mga dahilan ay ang takot sa responsibilidad. Ayon kay Cecilia Sanders mula sa interview ng CNN, ang ideya ng pagiging magulang ay tila isang napakalaking obligasyon na hindi kayang sakupin ng lahat. Isa ring dahilan ng kakulangan ng suporta mula sa gobyerno sa Amerika para sa kanilang mga pamilya.
Ayon kay Yana Grant, bilang isang black woman, ang pagiging ina ay mas mahirap dahil sa kakulangan ng suporta at pagbibigay halaga. Gayon din dito sa Pilipinas, kung saan mas lalong kulang ang suporta sa mga pangangailangan ng bawat pamilya, kung kaya't mas lalong napipilitan ang mga kababaihan na hindi na lang bumuo ng sariling pamilya. Batay sa survey, kalahating milyong pamilya o 50% ng mga pamilyang Pilipino ang nagsabing sila ay mahirap. Ang kahit papaanong pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kawalan ng trabaho, at iba't ibang suliranin sa ekonomiya ay ilan lamang sa mga dahilan ng pagdami ng mga pamilyang naghihirap sa bansa. Ang kahirapan ay nagdudulot ng mas mataas na antas ng stress sa mga pamilya. Ito ay maaaring maging hadlang sa pangarap na magkaroon ng magandang kinabukasan para sa kanilang mga anak. Kaya sa ilalim ng pangangailangan, ilan sa kanila ay napipilitang magdesisyon na hindi muna magkaanak. Sa pangkalahatan, ang kahirapan ay may malalim na epekto sa desisyon ng ilang kababaihang na huwag munang magkaanak. Ang mga suliraning ekonomiya ay nagdudulot ng agam-agam sa pagpapalaki ng pamilya. Sa mga ganitong sitwasyon, mahalaga ang pag-unawa at suporta ng ating lipunan upang makamit ang pangarap ng bawat pamilyang Pilipino. May kanya-kanya naman tayong desisyon sa buhay at kultura kasi natin pag dumating ka sa age na ganito, pressured ka ng bumuo ng pamilya which is dapat natin tanggalin talaga sa kultura natin kasi yung mga taong pinipili na ayaw mag-anak, marami rin naman reasons na kinukonsiders. Hindi lang dahil malaking responsibility siya, pero iniiwasan lang nila na yung magiging anak nila yung magsasuffer sa mga bagay na hindi naman talaga sila ready na pasukan yun. Asahan raw po natin na mas bumaba ang bilang ng mga kabataang nagbubuntis sa edad na 16 na naging 1.7% lamang, mas mababa kaysa sa 3.7% noong 2017. Samantalang sa mga 15 taong gulang, ito ay nasa 1.4%, kaunti na mas mataas kumpara sa 0.5% noong nakaraang NDHS. Ang mga dahilan ng kababaihang ito ay personal at mahalaga. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang pangarap at plano sa buhay. Ang pagpili na maging magulang o hindi ay isang desisyon na dapat natin igalang. Ito ay isang desisyon na maaaring magdala ng positibong epekto sa ating lipunan.